بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ang tatalakayin po natin ngayon, mga kapatid, ay ang mga tao na hindi makakaranas ng init sa araw ng paghuhukom. Ang buhay sa mundo, mga kapatid, ito ay may mga baitang. Kapag ikaw ay nasa mundo, ang buhay ng tao, ito ay may mga level. Una, ang buhay sa sinapupunan ng isang tao, sa sinapupunan ng kanyang ina. Pangalawa, ang buhay sa mundo. At ang pangatlo, buhay sa tibingan. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang baitang ng kabilang buhay ay ang buhay sa libingan. Pagkatapos ng buhay sa libingan, mga kapatid, mayroong tinatawag na Yawmul Hisab. Ito yung araw ng paglilitis. Pagkatapos, lilitisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawa ng tao, yung mabuti at masama. At mayroon din tinatawag na Yawmul Qiyamah. Yung Yawmul Qiyamah naman, ito yung araw na ang lahat ng tao ay nakatayo. Lahat ng tao ay nakatayo at ang mga lalaki at babae walang damit. At ang mga kalakihan, sila po ay hindi tuli. Kaya sinabing Yawmul Qiyamah, ito yung araw na qiyamah. Ibig sabihin, ang qiyamah ito ay galing sa salitang qiyam. Ibig sabihin, nakatayo. Ang iqamatus sala, yung pagdarasal sa masjid. Pag sinabing iqama, ang sala, itatayo na. Ang adhan naman, ito yung pagtawag sa pagdarasal. Ngayon, ang Yawmul Qiyamah, ito ay araw na ang lahat ng tayo ay nakatayo. Lahat ng tao na yun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lalaki ay hindi tuli at wala silang damit. Ganon din ang mga kababaihan, walang damit. Ngayon, si Aisha radhiyallahu anha, siya ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kung ganon sa araw na yun, ang lalaki titingin sa babae at ang babae titingin sa lalaki. Dahil nakahubad nga ang bawat isa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi o Aisha. Dahil sa araw na yon, ang tao, iniisip niya lamang kanyang sarili. Iniisip niya lamang kung saan siya mapupunta, kung saan siya makapasok, sa paraiso ba o impyerno. Dahil dalawa lamang ang pupuntahan ng tao sa kabilang buhay. Kung hindi paraiso, impyerno. Kaya ang bawat isa, iniisip niya kung saan siya mapupunta. Nakakatakot po ang pangyayaring iyon. Halimbawa po, lahat tayo nakasakay sa eroplano. At sa eroplano, masyadong napakalakas ng hangin. At nagkaroon ng problema. At sinabi ng in-announce na babagsak ang eroplano, maghanda kayong lahat. Ang bawat isa sa kanila natatakot. Hindi niya na iniisip ang katabi niya. Kahit na yung katabi niya napakaganda o napakagwapo. Kahit ng katabi niya napakayaman, o kilalang tao, o popular na tao. Hindi, iniisip niya ang sarili niya kung paano niya ito maliligtas sa kamatayan. Dito lamang yun sa mundo, mga kapatid, paano para sa kabilang buhay. Kaya ang bawat isa sa kabilang buhay, iniisip niya kung paano niya ililigtas ang kanyang sarili, kung saan ba siya, sa paraiso ba o sa impyerno. Kaya mga kapatid, sa oras na yun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang araw sa atin ay napakalapit. Napakainit, napakatindi ng init sa oras na iyon. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tao na ang kanyang pawis ay hanggang kanyang bukong-bukong. Mayroon naman hanggang tuhod, umabot ang pawis ng mga tao sa kanilang tuhod dahil sa sobrang init, at mayroon naman hanggang baywang. Mayroon naman hanggang balikat, at ang iba lumalangoy sa kanilang pawis dahil sa tindi ng init. At nakatayo sila ng matagal na panahon na yon. Ngayon yung mga tao magpupunta kay Propeta Adam.
Dahil siya yung unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. O Propeta Adam, sabihin mo sa iyong Panginoon na simulan niya na yung araw ng paglilitis. Sabi ni Adam alayhisalam, nafsi, nafsi. Ililigtas ko lang ang aking sarili. Ngayon, pupunta sila kay Propeta Nuh. Sasabihin niya, aking sarili lamang. Kay Propeta Ibrahim, sarili ko, nafsi, nafsi. Kay Propeta Musa, nafsi, nafsi. Kay Propeta Isa, sasabihin nila, nafsi, nafsi. Sarili lamang namin ang isip namin. Hanggat sa pupunta ang mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung tinatawag na Shafi', ibig sabihin magiging tagapamagitan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma, at isa ito sa mga miza o kabutihan, kagandahan ng ating umma, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiging tagapamagitan siya sa pagitan ng mga tao at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpapatira pa siya, magsusujud siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hihilingin niya na sisimulan na ang oras o ang araw ng paglilitis. Dahil napagod sila tumayo ng mahabang panahon sa araw na yun. Sila ay nakatayo lamang at ang araw ay malapit sa kanila. Ngayon, mayroon pong 7 uri ng tao, mga kapatid. Mayroong 7 tao na hindi nila mararanasan ang init na iyon. Hindi sila papawisan. Bagkus sila ay nasa ilalim ng trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 7 taong ito, hilingin natin kay Allah na nawa, ibilang na tayo rito. Una, imamun adil. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. May 7 tao. 7 tao na sila ay papasilungin ni Allah sa kanyang lilim sa kabilang buhay, na walang ibang lilim kundi ang kanyang lilim lamang. Bakit ito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil nga po, mga kapatid, sa oras na iyon, lahat ng tao ay maiinitan at walang damit. At alam natin na ang tao dito sa mundo, kapag maglalakad siya at ang init ng araw ay napakalakas, walang damit, walang payong, mahusunog siya. Mas matindi sa kabilang buhay. At siya ay nakatayo lamang ng napakatagal. Kaya may 7 tao na hindi nila maranasan ang init na iyon. Ano ang unang tatawagin? Papasilungin ni Allah, imamun adil. Ang pinuno na makatarungan. Ang maging pinuno, mga kapatid, ito ay napakahirap na bagay. Dahil sa pagiging pinuno, nawawala ang katangian ng pagiging makatarungan. Kapag pinuno ang isang tao, hindi niya kaya magbigay ng batas o ihatol ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao kapag ang tao na yan ay malapit sa kanya. Halimbawa, ang tao na yan nakagawa ng pagkakasala, nakagawa siya ng adultery, at may asawa siya. Ganon din ang nakagawa kasama niya. Ang parusa ng Islam patungkol dito, sa ganitong kasalanan, ay ang stone to death. Babatuin siya hanggat sa siya ay datna ng kamatayan. At ang taong nakapatay naman, ang kabayaran, ang batas ng Islam, siya ay papatayin din bilang hatol sa ginawa niya kasalanan. O di kaya magbabayad siya ng fidya. Babayaran niya yung taong, papalitan niya ng yung blood money na tinatawag, ng salapi ang nagawa niyang kasalanan. Kapag pumayag yung pamilya nung napatay niya. At ang nagdakaw naman sa Islam, kailangan putulin ng kamay. At iba pang mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakagawa ang isang tao ng ganito, mga kapatid, kapag nakagawa ang isang tao ng ganitong kasalanan at ang pinuno ay malapit sa kanya, maaaring hindi siya parusahan dahil nga malapit sa kanya. Dahil na kung anak niya ay nagkasala, lalo kung kapatid niya, kaibigan, ito ay malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mahirap maging pinuno. At gayon din kapag may mga ibinibigay na kawang gawa, ibinigay sa pinuno, o amir, o aming pinuno, ibigay niyo po ito sa mga sumasampalataya, sa mga Muslim. Ngayon, yung mga pagkain na yan, halimbawa, o yung mga bigas na ipamimigay, kailangan may pila. Ito yung normally na nangyayari sa atin. May pila at lahat makakakuha. Kapag ang tao malapit sa kanya, hindi niya napapapilahin. Diretso na bibigyan. Dito nawawala yung pagiging makatarungan, mga kapatid. Kaya mahirap po maging makatarungan. At ganun din sa pagbibigay ng batas. Yung mga ipinagkatiwala sa iyo, kapag malapit sa iyo ang isang tao, siya yung uunahin mo at kakalimutan mo na yung isa, hindi ka nagiging patas sa bawat isa. Ito yung maling paniniwala
At kapag hindi naging makatarungan ng isang tao, matatawag siya na zalim. Ibig sabihin, hindi niya binibigay yung karapatan ng kanyang nasakupan. Ito ay malaking kasalanan. Paano pa kaya maging presidente ka, pinuno ka sa isang lugar? Kung hindi mo kaya maging pinuno sa isang maliit na lugar, sa isang paaralan, halimbawa, sa Islamic Center, kaya pinuno ka sa isang samahan, paano pa kaya sa isang lugar, sa isang barangay? Dahil sa mga budget, halimbawa, dahil ang pinakamalaking tukso sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang salapi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli umma fitna." Ang bawat nasyon ay mayroong kani-kanilang fitna, tukso. At ang fitna, yung mga bagay na naaaliw ang aking umma, almal, sabi niya, ang kayamanan. Kaya dahil sa salapi, mga kapatid, nawawala ang pagiging adala, pagiging makatarungan ng isang tao. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang pangyayari, mayroong isang babae mula sa tribo ng Makhzuniya. Yung tribo na ito, mga kapatid, ay malaking tribo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon yung babae na ito, humihiram siya ng mga bagay sa mga tao, pagkatapos hindi niya na binabalik. Hindi niya na sinasauli. Ngayon sasabihin ng mga hiniraman niya, saan yung bagay na hiniram mo? Sasabihin ng babae na ito, wala akong hiniram sa inyo. So ito ay uri ng pagnanakaw. Ngayon, dumating yung punto na nagreklamo na yung mga tao dahil sa ginagawa ng babaeng ito, at ito ay uri ng pagnanakaw. Ang hatol ng Islam sa babaeng ito, dapat ano po yung gawin? Putulin ang kamay dahil siya ay nakagawa ng pagnanakaw. Ngayon, yung mga sahaba, may pagmamalasakit sa babaeng ito dahil nga isa siyang babae. Sabi nila, gumawa kayo ng tagapamagitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kumuha sila ng isang tao na malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung tao na ito, minamahal siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Usama bin Zaid. Sabi ng mga tao, magbigay ka ng hatol sa babaeng ito. Dahil kapag pupunta kami kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magbigay ng hatol, sigurado puputulin ang kanyang kamay. Ngayon, nung malaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagalit siya, nag-iba ang kanyang itsura. Dahil hindi sila pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumuha sila ng isang tao upang mamagitan kay Propeta Muhammad na magbibigay ng hatol. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga oras na ito, "Wallahi, law anna Fatimata sariqat laqata'tu yadah." Kung si Fatima, ang aking anak na babae, ang pinakamamahal kong anak na babae, nagnakaw, ako mismo ang puputol ng kanyang kamay. Ganito, mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang makatarungan na tao. Kaya dapat sa isang tao, sa pamilya niya, maging makatarungan siya. Ang ama, kailangan maging makatarungan sa kanyang mga anak, sa kanyang mga asawa. At ang pinuno, maging makatarungan sa kanyang mga nasakupan. At ang pinuno, mga kapatid, hindi lamang sa isang lugar. Kapag kayo ay 5 at meron kayong paglalakbay, dahil sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang maglakbay, kailangan may mamuno sa inyo. Tapos ikaw ay naging makatarungang pinuno, papasok ka sa tinatawag na imamun adil, yung pinuno na makatarungan. Kaya yung imam na makatarungan, siya yung unang tatawagin sa kabilang buhay. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamakatarungan tao na hindi makakaramdam ng init ng araw sa kabilang buhay. Siya ang unang tatawagin at ang mamumuno sa trono, sa ilalim ng trono ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sila ipapasilungin doon. Ito po yung una, mga kapatid, at inshallah subhanahu wa ta'ala, susubaybayan po natin ang pangalawang tao na papasilungin ni Allah sa kanyang lilim. Assalamualaikum warahmatullahi
Bro, sunod ako sa'yo bro ha.